Hi, Mocha. Why among all the presidentiables si Duterte ang napili mo suportahan? Kasi naniniwala ko at ang buong Mocha Girls na si Duterte ay matapang na leader at may malasakit. We need a strong leader in our country. Yung presidente na kinakatakutan ng mga kriminal. Kasi ngayon, wala nang kinakatakutan ng mga kriminal. Tayo yung natatakot sa kanila. Gusto namin magkaroon ng presidente na sasabi natin, masasabi namin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga pauwi dito, kaya sa mga foreigner na takot yung mga kriminal na yan sa presidente namin. T-shirt. One simple way of the Mocha Girls to show our support because we believe that our country needs to change. Kaya po, Duterte 2016. And here are your Mocha Girls for Duterte 2016 T-shirts. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Okay, alam ko ninyo, bigyan ko lang namin kayo ng konting background. Ano ba ang ginagawa ng mga girls dito? Bakit daw po ba kami todo sumuporta sa ating mayor na si Roddy Duterte? So let me give you a little background about myself and my group. Alam ko ninyo kasi ang aking ama ay nagsilbi po sa gobyerno bilang RTC judge. At siya po ay pinatay. He was murdered in an ambush shooting. Several years later, still no justice. Kaya po naisip ko, paano na po kung ang aking ama ay mismo nagsisilbi na sa gobyerno bilang judge ay hindi po naproteksyonan, hindi po nabigyan ng hustisya ng ating gobyerno para na po tayo mga ordinaryong mamamayan. Kaya po, kailangan po natin ang tagapagtanggol. We need a strong and good president. We need an iron hand in dealing with criminals. Kailangan matakot na po sila sa ating otoridad. At mangyayari lamang po yun kapag si Duterte ang naging ating Pangulo. Pangalawa, sabi nila, "Uy, mga Mocha Girls," sabi nila sa Facebook. Sino ba ang mga lagi nasa Facebook dito pakita sa kamay? Sabi nila, Mocha Girls, bakit gusto nyo suportahan si Duterte? Hindi nyo ba alam na pag magkaroon ng curfew, mawawalan kayo ng mga show? Ang sabi namin, okay lang yun. Para sa bayan, handa kaming mawalan ng negosyo. Handa po kaming mawalan ng trabaho kung kinakailangan para magkaroon ng kapayapaan para sa ating bansa. Sana po tayo lahat ay gumawa rin po ng ating mga sakripisyo para po sa ating bayan. And this next song is our original, entitled Tunay na Pagbabago. Mocha Girls! Magkaisa po tayong lahat sa dating mahalalan. Tunay na pagbabago, Duterte. Nararapat na maging presidente.
So I made a survey on Facebook and I asked our fellow countrymen and women, yung mga kababayan po natin, kung ano po yung hinihiling nila sa inyo po in your first 100 days in office. And ito po yung summary po ng survey. And thank you so much, Mr. President, for giving time to read all their concerns. Kasi po, sir, marami pong inaapi ng government agencies. And example po, yung sa GSIS, halimbawa, matagal na pong empleyado yung mga magulang nila, pero after so many years, wala pa rin pong benefits hanggang sa nagkasakit na po. And all they wanted was for you to read ito pong kanilang mga kahilingan po, Mr. President. Well, actually, you can reduce it into sentences. It's crime and corruption. Itong Yes, sir. dito. Matutupad ang death penalty. Isa yan. I am for it. As a matter of fact, I am the exponent of this penalty at this time of our lives, sa ating generation. Pero this has to pass Congress. Yes. It's Congress who can reimpose the death penalty. But I'm asking for it because it is needed by the times. Yung iba, may I just be allowed also to, inosente talaga ako dito, mon, tanggalin ang provincial rate Ay, to, yung sinasabi po ng mga empleyado, sir, na yung Manila rate and provincial rate to po yung sweldo may nila. disparity. Opo, para hindi na raw po sila kailangan lumuwas pa po ng Manila, para doon na lang po sila sa mga probinsya nila magtrabaho para makasama po nila yung mga mahal po nila sa buhay. You want equality in the rates, Yes, sir. wage, ano yan eh. Well, anyway, itong drugs, talagang given na yan. Yes, sir. Corruption is, sinabi ko sa inyo, I promise you that itong OFW, because of my concern, ang bala ko, ma'am, hatiin ko yung labor. Yes, sir. Ang labor, mag-create ako ng bagong department to be known as the Office of Filipino whatever, overseas workers. Anong plano ko sa lahat ng yung BIR, NBI, tapos yung Department of Foreign Affairs, andyan na lahat. Yes, sir. So one stop na lang ang Pilipino, tapos yung bigyan mo siya ng shopping list. Once ma-provide na niya yan, ipasok niya doon sa window. Then sabihin ko sa lahat ng gobyerno na huwag dagdagan, walang alisin doon sa listahan para di na magbalik-balik. Yes, sir. And I said I hate to see queue, long lines. Sabi ko, pag nagbigay mo doon, I want it done manually kasi kung sa computer kasi na-erase. Yes, sir. Na I received this the applicants of Miss Cruz, tapos bigyan ka na ng parang tab na be back at this day, at this hour. Yes, sir. Makikita nila yung workload ng departamento. Maybe come back next week at this time at ma-release na. Wala nang, ayaw ko na nang magtatakbo-takbo pa ang Pilipino. Yes, sir. Mga solusyon sa traffic, ma'am, I would need extraordinary powers really to do it. Parang kung magpayag ang Congress, we will declare a crisis. Talagang mahirap. Itong sa Sumbungan, meron ako, I will maybe place around 7 or 10 persons to man 24 hours a day. Direkte Yes, sa akin mismo. So, para ma-monitor ko. Para mga operators with different numbers, but I want an easy one.
Marami lang niya ang ibigay sa akin. I intend to name it as 911 also. Sir, parang direct hotline papunta po sa inyo, Diyan sir. sa opisina ko, mayroon mga babae na huwila. Opo. Parang mga they receive the calls. Yes, sir. Matubad ang death penalty sana. Wala na po yung laglag, wala na yan. Yung laglag ba? Wala na yan. Wala talaga yan. Kasi pag may nangyari pa dyan, yung mismong head, pati yung tanggal silang dahil. Sino ba ang puro na lamang salita sa gobyerno? Sino po ba ang nagpapanggap na marunong? Sino ba ang kumakain ng kanin sa baso? Huwag po natin silang awayin. Ang dapat po, sila po ay ating akay